Minamahal kong kapwa, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamagandang humilya ni Arsobispo Socrates Villegas. So bago po tayo magsimula, ay magdasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, sana po ay tulungan at gabayan mo po kami sa gagawin namin ngayong araw na ito na pag-aaral at pagsasariwa ng iyong mga banal na salita. Sana Lord God ay patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo po kaming mapalapit sa iyo at nawa ay mamuhay kami ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming mahal na Panginoon. Amen. So minamahal kong kapwa, handa ka na bang humarap sa Diyos? Isang napakagandang bagay na dapat sa araw-araw ng ating pagkabuhay ay pinagninilayan natin. Handa ka na bang mamatay? Tara, panoorin po natin ang isa sa pinakamagandang humilya ni Arsobispo Socrates Villegas. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Handa ka ba? Anong sasabihin nila kapag wala ka na? Alam mo ba kung saan ka talaga papunta? Tiyak ka ba? Mayroon tayong pananagutan. Ang ating buhay ay ating pananagutan. So napakaganda po na sinasabi ni Arsobispo Villegas na ang ating buhay ay ating pananagutan. Sa ating pagkabuhay sa mundo ay may pananagutan po tayo. Sa araw-araw na ginagampanan natin sa ating buhay, dapat yung ating pagkabuhay ay gamitin natin sa tama at wasto. Dapat hindi tayo namumuhay sa kasamaan. Yung pamumuhay natin ay may direksyon, may liwanag, at ang buhay nating tinatahak ngayon ay napapalapit tayo sa mahal na Diyos. Nawa, minamahal kong kapwa, ang ating buhay ay gamitin natin sa kabutihan, mag-alay tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. At darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. At kung gusto mo pang magpalusot, sasabihin sa ni Jesus. So napakagandang pagnilayan, minamahal kong kapwa, na darating ang araw, haharap tayo sa ating mahal na Panginoon. Lagi niyong tatandaan, pag namatay tayo, hindi tayo hahatulan ng Diyos kung gaano tayo kasikat, kung gaano tayo kayaman, kung paano tayo makapangyarihan. Hahatulan tayo ng mahal na Diyos kung paano tayo namamuhay, kung paano tayo nagmahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ikaw naman, nakita ko na lahat yan. Walang nakakita sa iyo, pero nakita ko. Hindi mo sinabi, pero alam kong inisip mo. Wala kang pinagkwentuhan, pero nabasa ko ang isip mo. God sees. So, napakaganda pong pagnilayan na ang lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng Diyos. So, ang mata ng Diyos ay katumbas ng kahit pa sabihin natin ilang libong araw, ganong kaliwanag ang mata ng Diyos. Kaya yung mga mali nating gawa, sasabihin natin ay wala man nakakita sa gawa ko, kaya yung liko kong pamuha, yung mga masasama kong gawa ay patuloy kong gagawin. Lagi niyo pong tatandaan na ang mata ng Diyos, ang paningin ng Diyos ay mas malinaw pa sa 1,000 araw. Kaya wag po nating sayangin ang ating buhay, wag nating sayangin ang oras, ang panahon, ang ating talento. Gamitin po natin ito para sa kabutihan ng ating kapwa. Mamuhay po tayo ng may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. God knows. Today is the day of mercy. When you're dead, it will be a time of judgment. Handa ka na ba? Ano ang sasabihin nila tungkol sa iyo? Tiyak mo ba? O saan ka papunta? Minamahal kong kapwa, napakaganda po na ang ating kamatayan ay ating pinaghahandaan. Kasi lahat naman po tayo mamamatay. Kaya ngayon pa lang ay gumawa na tayo ng magagandang alaala na magdudulot ng inspirasyon na magtuturo sa susunod na henerasyon ng ating kabutihan. Huwag po nating sayangin ang panahon. Sa mundong ito, lagi niyong tatandaan, minamahal kong kapwa, ang ating pinaka-immortal na kaaway, ang una nating
pinakakaaway ay ang oras. Pansinin nyo, ang bilis lang ng panahon. Kailan mo pa hihintayin maglingkod sa Diyos kapag matanda ka na, kapag puti na ang buhok mo, kapag ugod-ugod ka na. Huwag mong sayangin kaibigan, huwag mong sayangin minamahal kong kapwa. Ngayon pa lang ay maglingkod ka na sa Diyos. Pangalawang pinakamahigpit nating kalaban ay demonyo. Si Satanas ang kanyang kampon, kaya huwag tayong padadaig. Sa halip na sayangin nyo ang oras sa malalaswa, sa Viva Max, bakit maglaan na lang kayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia sa halip na manood kayo ng mga pornong pelikula? Nakakalungkot isipin na ang Pilipinas ay pangalawa sa mahilig manood ng bold. So nakakalungkot, nakatuliko tayong bansa pero sa buong mundo ay pangalawa tayo sa mahihilig sa malalaswa. Kaya yung mga estratehiya ng demonyong si Satanas ay wag nating hayaang manaig sa ating buhay, wag nating hayaang manaig sa ating mundo. Patuloy tayo sa pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Diyos mabalos sa Indo Gabos. God bless po.